Iisang desisyon ng Malacanang Department of Health o DOH ng Bureau of Food and Drugs o BFAD ang tanging ahensya na maaaring maglabas ng opisyal na resulta ng pagsusuri hinggil sa mga produktong kontaminado ng chemical na melamine. Para sa amin, tama lamang ang maagap na desisyon ng palasyo at DOH sa usapin. Habang maaga, ay kailangang malaman ng publiko, lalo't higit ng mga nagboboluntaryong sektor ang kanilang limitasyon. Batid natin na ang kalusugan ng sambayanang Pilipino ang nakataya rito kaya maraming gustong manghimasok, pero hindi dapat ito manaig dahil nagdudulot lamang ito ng kalituhan at kaguluhan na makapagpapalala lamang sa sitwasyon. Maaaring may punto ang ilang sektor ng lipunan sa voluntaryong pagsasagawa ng pagsusuri sa mga produktong hinihinalang kontaminado ng melamine. Subalit, kailangan pa rin nating isaalang-alang ang kapangyarihang taglay ng gobyerno. Kung talagang prosigido ang ilang pribadong sektor na mapadali ang pagsusuri, pinakamabuting makipag-ugnayan na lamang ang mga ito sa DOH at BFAD at hindi iyong direktang ilalahad sa publiko sa pamamagitan ng media ang kanilang isinagawang pagsusuri. Unang-una, hindi po pwedeng habulin ng mga pribadong grupong nagsasagawa ng pagsusuri sakaling pumalpak ang kanilang testing. Samantalang, kung ang otorisadong ahensya ng gobyerno ang pumalpak, mayroong mananagot sa pagkakamali. Kaya sana ay manahimik na ng tuluyan ng grupong nagsasagawa ng pagsusuri at ipaubayan na lamang ito sa DOH at BFAD. Pero kailangan naman sa DOH at BFAD na maging mabilis at tumpak ang kanilang testing sapagkat matindi na ang negatibong epektong hatid nito sa ekonomiya ng bansa.